Magandang gabi po at welcome sa atin pong Sambang Gabi. So ito na po yung ikapitong gabi na tayo po ay nagsasama-sama, hindi man po sa isang lugar pero sa diwa upang manambahan, no? At ipagdiwang yung tunay po na kahulugan ng Kapaskuhan. Walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesus na nagkatawang tao upang bigyan tayo ng kapatawaran, ng pag-asa at kalayaan. Alam ko po na para po siguro sa marami sa atin, ito pong panahon ng Pasko ay napaka-stressful. No? Sa dami po ng kailangan paghandaan, sa dami po ng kailangan sikasuhin. Minsan nga po sa trabaho, di ba, tinatambak na lahat ng gawain. Pero ano pa man po yung ating mga intindihin, ano pa man po yung ating mga alalahanin, nawa po hindi natin malimutan. No? Na kaya po tayo nagdiriwang ng Kapaskuhan dahil meron po tayong Panginoon na nag-alis sa atin, no? Mula po dun sa ating masaklap na predicament. So ito nga po yung tema natin ngayong taon, In the Fullness of Time. So bago po tayo magpatuloy sa atin pong paghahayag ngayong gabi, anyayahan ko po kayo na magbukas po ng inyong mga Bible. Basahin po natin yung ating theme verse. No? Matatagpuan nyo po ito sa Galatians chapter 4, mula po verse 4 hanggang verse 5. But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law that we might receive adoption to sonship. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa sa pagkakataon po na ito na mapagbulay-bulayan po namin ang mabuting balita po ng kaligtasan. Nawa po Panginoon, hindi lang po ito mag-ugat po sa amin, no? Maging daan din po itong aming gawain, ito pong Sambang Gabi, na mas marami pa po Panginoon ang makakilala po sa inyo, mas marami po ang maligtas at makaranas po Lord ng kalubusan po ng buhay na kasama po kayo. I-bless niyo po Lord itong aming pong gawain, ito po aming samot panalangin, in Jesus' mighty name, Amen. So yun nga po yung tema natin, In the Fullness of Time. Ano po ba yung nangyari in the fullness of time? Okay. Dumating ang ating Panginoon para to redeem us. Okay. Hindi lang to redeem us, kundi para bigyan tayo ng karapatan na tawaging anak ng Diyos. Diba? Na ang ating pong Diyos hindi ay atin na pong Ama. Okay. So, siguro po para mas ma-appreciate po natin ito, and hindi po siguro ito yung unang pagkakataon dito po sa Sambang Gabi, na maririnig nyo po itong ganitong paghahayag, no? Pero hayaan nyo po na baliktanawan po natin yung kalagayan po ng tao. No? Pag-usapan po natin, ano ba yung kalagayan ng tao? No? At yung kanya pong kaugnayan sa Diyos. Bakit nga ba kailangan pumarito ng Panginoon? Bakit nga ba kailangan ng redemption? Okay? So, umpisahan po natin sa pinakaumpisa. So, ginawa po inilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at lahat po naman nakapaloob dito. Mula po sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit, maging ang daigdig po na ating ginagalawan at lahat po ng mga nakapaloob dito. Okay? Lahat po yan ay likha ng Diyos. At ang likha po ng Diyos ay maganda. Okay? Wala pong likha ang Diyos na hindi maganda. Okay? Bawat creation ng ating pong Diyos ay reflection ng kanya pong kariktan, ng kanya pong kagandahan. Okay? At ganoon din po sa tao. Noong nilikha po ng Diyos ang tao, nilikha po niya ang tao na maganda. Hindi lang po maganda, kundi nilikha po niya na kalarawan niya. Ano po ibig sabihin ng kalarawan? Ibig sabihin ba nun, basta ay si Lord may mukha din, may kamay din? Hindi po. Ay ibig sabihin po nun, some aspects, no, ng nature ng ating pong Diyos ay meron taglay din natin. Halimbawa po, creativity o yung pagkamalikhain. Bakit po ba malikhain ang tao? And alam naman po natin, that's isa po yan sa mga defining trait po natin bilang mga tao. Bakit tayo malikhain? Malikhain tayo dahil ang ating pong Diyos ay malikhain. Siya na lumikha sa atin ay malikhain dahil tayo po ay ginawa niya, no, sa nakalarawan niya. Ibinigay din niya sa atin yung kakayahan po na maglikha. Siyempre po, mas malikhain siya sa atin, no? Pero ganun pa man po, no? Yung ating pagkamalikhain ay reflection niya ng pagkamalikhain po ng ating Diyos. Okay? So, nilikha po niya ang tao. At nilagay niya sa magandang lugar. Okay? The Garden of Eden. Kung saan po
Ano man yung kanilang pangailangan ay nandyan. No? Everything was theirs for the taking. Napaka-hayahay, masasabi natin, hayahay po ang kanilang buhay dito po sa Garden of Eden. But that was not even the best thing about it. Okay? The best thing about this situation that they were in was that kasama nila si Lord the whole time. Kasama nila ang Diyos dyan. They were in communion with God 24/7. Okay. So saan ka pa, di ba? Maghahanap ka pa, may gugustuhin ka pa. Madalas nga po natin sinasabi, well, kasama ko Diyos wala na akong hihingin pa. Di ba? Nasa akin na lahat. Sila po, nasa kanila na po ang lahat. Okay. Ang problema nga lang, nadaya sila. Dahil may nagsabi sa kanila na, maganda to prutas na to, kainin mo to. No? At naisip nila na, nga, no, parang maganda nga yung para kaming Diyos na alam yung mabuti at masama. Sige, kain tayo nito. Tapos naman, itong si Eve, di ba, tinamay pa niya si Adam. Okay, so dalawa tuloy sila ngayon na nagkasala. Ngayon po, dahil dito sa pagkakamaling ito, alam naman po natin yung kwento, sila po ay pinalayas ng Diyos mula po dun sa Garden of Eden. Okay. Hindi kasi hahayaan, hindi mapapahintulutan ng Panginoon na sila po, na kinain nila yung prutas ng puno ng kaalaman na mabuti at masama. Kakain din sila ng prutas naman mula doon sa puno ng buhay na walang hanggan. Hindi maaari mangyari yon. Hindi pahihintulutan ng Diyos yon. Kaya layas sila. Okay. Sila po ay pinalayas. At napunta sila sa kalagayan kung gaano po kasarap yung kanila pong kalagayan doon sa Garden of Eden. Gano'n naman po kahirap doon po sa kanilang kinalagyan. Kung para po sila ay makakain, kailangan nilang pagpagalan. Diba? Ang babae, mahihirapan sa pagbubuntis. Diba? Naging masaklap yung kanila pong kalagayan. Pero hindi po doon natapos yung consequences ng kanila pong pagkakamali na yon. Dahil po doon sa pagkakamali na yon, pumasok na po ang kasalanan sa eksena. So yung ating pong nature bilang mga tao, bilang kalarawan ng Diyos, ay na-corrupt dahil pumasok na yung kasalanan. Okay? So kung babasahin po natin yung Old Testament, marami po tayo mababasa dyan ng mga kwento ng kalikuan po ng gawin ng tao. Yung kayabangan ng tao. Yung pag-aakala nila na kaya nilang tapatan o hindi na nila kailangan ng Diyos sa kanilang buhay. No? At yung sa kabila po ng kabutihan ng Diyos sa kanila, ng katapatan ng Diyos, nakukuha pa po nilang talikuran ang Diyos. Diyan po natin makikita yan. At yung iba't iba pa po mga isipin, mga salita at mga gawa na laban po sa kalooban ng Diyos, laban sa kautusan, laban po dun sa pamantayan po ng katuwiran ng ating pong Panginoon Diyos. Okay. Ayan po, siguro iba sa atin, may idea po tayo na may kasalanan maliit, may kasalanan malaki. Okay. Maliit man po yan o malaki, kasalanan pa rin yan. Okay. At ang kaparusahan po sa kasalanan ay malinaw po. Death. Ibig sabihin po dahil tayo po ay makasalanan by our very nature po as humans, no, na na-corrupt dahil nga po sa pagkakamali ng ating po mga ninuno, tayo po ay sentensyado na. Tayo po ay condemned na. Okay? Death penalty. Okay? Sabi nga po, just as sin entered the world through one man, si Adam, and death through sin, and in this way, death came to all people. So lahat po tayo mamamatay kasi lahat po tayo makasalanan. Okay? Wala pong makakapagsabi sa atin ni isa man na hindi sila makasalanan. Lahat po. Okay? Wala pong matuwid sa atin. Wala pong makakapag-claim na, ako matuwid ako. Okay? Dahil tayo po, habang tayo po ay namumuhay, no, sa ating pong laman, sa ating pong nature bilang mga tao, tayo po ay hostile. Tayo po ay kontra sa Diyos. Wala tayong magagawang kahit na ano, no? Sa kalagayan po natin na ganyan para maging matuwid tayo, no, sa mata ng Diyos. Minsan po kasi nagkakaroon po tayo ng kaisipan na pagka mabait ako, punta ako sa heaven. Di ba? Madalas nga po tinuturo natin sa mga bata yan na apakabait ka para punta ka sa heaven. Di ba? Para matuwa sa iyo si Lord.
Kasi pagka hindi ka mabait, gagalit sa'yo si Lord. So lumalaki sila na reward and punishment lang ang tingin nila sa Diyos. Iba naman po sa atin, no, ay nagsasubscribe dun sa idea po ng heaven points, no, or langit points. Not the charity, kundi yung konsepto, no, yung idea na ma-earn natin o mabibili natin yung ating pong ticket, no, to heaven sa pamamagitan po ng paggawa ng mabuti, no, o sa masasabi po natin pagpapakabait. Diba? Madalas po yan, mga ngatuwiran, mabait naman ako eh. Nagbibigay ako, malaki ako magbigay. Mabait ako kasi nagpipray ako gabi-gabi. Nagsisimba ako linggo-linggo. Magaganda pong mga gawain yan. No? Magaganda pong practices yan. No? Walang doubt doon. Pero kung yan po ay ginagawa natin dahil iniisip natin na yan ang magliligtas sa atin, nagkakamali po tayo. Hindi po natin matatrabaho po yung ating sariling kaligtasan. Wala tayong magagawang kahit ano. Sabi nga po dito, verse 8, diba? To please God or to be righteous in the sight of God. Sa sarili nating kakayahan. So, konting recap lang. So, lahat tayo makasalanan. Ang parusa sa kasalanan ay kamatayan. At wala tayong magagawang kahit na ano para maalis ang ating mga sarili doon sa kalagayan na yun. Parang ang hopeless naman. Ito na po yung maganda. Okay? At ito po yung dahilan kaya tayo may Pasko. Dahil meron na pong ipinlano ang Panginoong Diyos para po sa kaligtasan natin. Okay. Kung babasahin niyo po ang Old Testament, may mga mababasa po tayo dyan na verses, no, that allude to that coming salvation. Okay? The coming of the Savior. Okay? For us, a child is born. To us, a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Okay? So, syempre po, yung mga tao noon, yung mga Hudyo, hindi nila alam kailan mangyayari yan, kailan darating, no, yung Savior. Okay? Pero meron na pong itinakdang panahon ang ating pong Diyos. At dun sa kalubusan po ng panahon na yon, ay dumating ang ating pong Panginoong Hesus dito po sa lupa. Nagkatawang tao, naranasan po yung full spectrum ng pagkatao tulad po natin, no, maliban po sa kasalanan, at nagpakasakit, no, nagdaan po sa matinding hirap at sakit dahil inako niya yung kaparusahan sa ating pong mga kasalanan. Ang ating pong Panginoong Hesus, siya po ay Diyos. Yung glory, yung majesty, yung power ng Diyos ay nasa Kanya. Okay? Pero hinubad niya yung Kanyang pagka-Diyos. Nung siya po ay nagkatawang tao, hinubad niya yun. At nung siya po ay dumating dito, nung unang Pasko, hindi po yung parang napaka-glorious na, halimbawa po yung mga angel, di ba? Pag nagpapakita po sila sa tao, nag-aanyong tao sila, tapos parang natatakot sa kanila yung mga tao, di ba? Nakakasindak yung dating nila eh. Ang Panginoon po hindi, di ba? Pinanganak siya baby. Okay? Pinanganak, at He came to the world He created. Wala mapaglagyan na matino sa Kanya. So, dun siya sa sabsaban nilagay. Okay? So, napaka-humble. Pero dito rin po natin makikita na yung pagkatao ng ating po Panginoong Hesus ay lubos. Hindi po half and half yun, half God, half man. Hindi po. He was fully God and fully human. Okay? Pag sinabi po natin fully human, yung buong karanasan po ng pagiging tao, naranasan niya. Ang kaibahan lang po niya sa atin ay hindi siya nagkasala. No? Siya po ay matuwid. Pero yung naranasan din po niya na ipanganak, naranasan niya maging bata, naranasan po niya yung iba't ibang mga emosyon. Di ba? Ang Panginoon po natin ay nagsaya, siya po ay tumawa, siya po ay umiyak. May verse nga po tayo sa Bible, di ba? Jesus wept. So naranasan po niya lahat yon. Okay? Pero ang kaibahan lang po niya sa atin, tayo po makasalanan, siya po ay matuwid. Diba? Siya lang po makakapagsabi na siya po ay tunay na matuwid. Hindi lang po siya matuwid, kundi siya po ang pamantayan, no? Or standard ng katuwiran. Okay? Kaya nga po yung mga aral po ng ating Panginoon, yan po ang, di ba, we live by those sa bawat araw po na ating mga buhay. Okay? At ang Panginoon Diyos, ang ating po Panginoong Hesus, siya po ang perfect na alay. Kasi po nung panahon po noon, para bilang kabayaran, no, doon sa kasalanan po, kasi sabi nga natin, di ba,
death ang penalty dyan. So yung mga saserdote po noon, di ba, nag-aalay pa sila ng mga offering na yung offering nila kailangan maganda, di ba? Walang problema. Araw-araw. Okay. Pero ang ating po Panginoong Jesus, siya na po yung perfect na sacrifice. Siya po ang kordero ng Diyos, di ba? As John proclaimed dito po sa verse na to, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Siya po na matuwid. Siya po na modelo ng katuwiran. Siya pa po ang umako ng kaparusahan para sa ating mga kasalanan. Wala siyang kasalanan, matuwid siya. Pero dahil yun ang kanyang misyon, no? Yun ang dahilan kaya siya naparito. Inako niya yung kaparusahan, di ba? Tayo po yung dapat ipako, pero siya po ang ipinako doon. Para tayo po, ikaw at ako, ay maging matuwid po sa paningin ng Diyos. At dahil nga po tayo ay matuwid na, no, sa pamamagitan po nitong dakilang pag-ibig po sa atin ng ating Panginoon, wala na po yung hatol sa atin. Naialis na po tayo doon sa kalagayan na yun. Tayo po ay malaya na mula doon sa masaklap na predicament po na pinag-uusapan natin kanina. Hindi na po tayo sentensyado. Okay? Dahil tayo nga po ay matuwid na dahil sa ating po pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Okay? At dahil tayo po ay nilinis na, nagkaroon din po tayo, binigyan din po tayo ng karapatan na maging anak niya at maging tagapagmana ng kanyang kaharian. Okay? So in the fullness of time, God sent His one and only Son to give us hope and freedom. Bakit? Diba? Yan ang tanong, bakit? Tayo po mga tao, mahilig tayo magtanong bakit eh. Think about this, ano? Ang Diyos po ay Diyos. Okay? Tayo po ay nilikha lang niya. Okay? Hindi niya tayo kailangan. Maaari naman po na hayaan na lang niya tayo mapahamak. At Diyos pa rin siya. Hindi mababawasan yung kanyang pagka-Diyos. Maaari naman po na gunawin na niya lahat at mag-umpisa na lang po siya ulit. At hindi pa rin po mapabawasan yung kanyang pong pagka-Diyos. Hindi niya po tayo kailangang iligtas. Pero ito po yung gusto ko mas ma-appreciate po talaga natin. Hindi niya kinailangan na iligtas tayo, pero ninais niya na iligtas tayo. Bakit? Dahil mahal niya tayo. And itong pagmamahal na to, this is a deeply personal love. Hindi to parang abstract. Yung iba kasi ang hirap nga naman po kasi kapag lumalaki po tayo na ang pagkakakilala natin sa Diyos ay magagalitin, para hirap isipin na sa kabila po ng ating mga kakulangan ay mahal pa rin tayo ng Diyos. Pero yan po ang katotohanan. Mahal tayo ng Diyos. No? Sabi po dito, for God so loved the world. Diba? Imagine niyo na lang po yan, the world na yan. Pwede niyo pong palitan ng pangalan ninyo yan. Totoo pa rin yan. Okay? For God so loved JM. Totoo pa rin yun. Diba? Dahil mahal tayo ng Diyos. Gaano ka mahal? Mahal niya tayo na ayaw niya tayo mapahamak. So, yung kanyang kaisa-isang anak, hindi niya ipinagdamot sa atin. Okay? At ang kailangan lang po natin gawin ay manampalataya. Kailangan lang natin gawin ay tanggapin itong regalo na ito. Hindi natin kailangan magpakahirap, hindi natin kailangan saktan ang ating mga sarili, no? To earn our right standing with God. Ang kailangan lang po natin ay tanggapin ang ating Panginoong Jesus, no? As our Lord and Savior. At magbabago ang lahat. Diyan na po magsisimula, no? Yung kalubusan po ng buhay na kasama natin ang Panginoon. Na ano man po yung ating kalagayan, hindi po tayo nag-iisa. At darating po yung panahon, no? Kung tayo po ay magpapatuloy dito po sa lakbayan na ito, darating ang panahon na makakasama na po natin for all eternity ang ating po Panginoon. Diba? Magiging lubos na po yung ating joy. Dahil yung joy po natin ay, ito na po yung the joy of the Lord. No? So yun po yung tinatanaw natin. Yan po yung buhay na walang hanggan na sinasabi natin. That's our eternal, blessed, living hope. Okay? Pero hindi lang po yan, kumbaga, hindi lang po yan yung end goal. Okay? Hindi lang po yan yung end game. Hindi po yan something na tinatanaw lang natin na mangyayari in the future. Okay?
kahit po sa ating paglalakbay, no, sa ating pong buhay bilang mananampalataya, pinanghahawakan po natin yung pag-asa na dahil hindi po tayo pinababayaan ng Panginoon, di ba? He will never leave us, He will never forsake us. Kung ano man po yung ating pagdaanan, kakayanin natin. Okay? Kasi yan po ang yan po ang realidad ng ating pong buhay. Tayo po ay mga tao pa rin. Nararanasan pa rin po natin na may mga panahon pa rin po na less than ideal. Nararanasan pa rin po natin kasi nandito pa rin po tayo sa mundo. Okay? Pero kung magfo-focus po tayo, no, sa Panginoon, magfo-focus tayo sa finish line. Okay? Malalagpasan po natin ano man po yung mga suliranin po na kinakaharap natin. Bakit po ba may mga suliranin? Kasi po, yan po yung paraan ng Panginoon para i-perfect tayo. Sabi nga po dito, di ba? Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. So if we are professing that Jesus is the perfecter of our faith, then we should allow Him to perfect us. And that's a way na ma-perfect tayo. Diba? Diyan nasusubok kung talagang yung faith natin ay legit eh. Diba? Kapag doon sa mga panahon ng kagipitan. So talagang magdaraan at magdaraan tayo. May mga seasons talaga na ganyan. Okay? May season ng kasiyahan, may season ng kalungkutan, may season ng kasaganahan, may season ng kahirapan, ng kalusugan at sakit. Okay? Ng kasapatan at kakulangan. Ganun po talaga. Okay? Siguro po yung iba sa atin ay nagdaraan po sa hindi madaling season ng kanila pong buhay. Okay? Pero ito po lagi natin tatandaan. Basta tayo po ay mananalig, tayo po ay sasandal sa ating pong Panginoon, you are never hopeless. Okay? So habang tayo po ay naglalakbay, habang tinatanaw po natin yung eternal hope na meron tayo, dahil sa ating Panginoong Hesus, manalig tayo sa bawat araw. Ituon natin yung atensyon natin sa Panginoon. Ituon natin yung panghawakan natin yung mga pangako niya. Pag sinabi niyang hindi niya tayo iiwan o pababayaan, totoo yun. Mapanghahawakan natin yun. Hindi yun wishful thinking. Ang kaibahan kasi, wishful thinking, wala ka pinanghahawakan eh. Kaya nga siya wishful thinking, di ba? Nag-wish ka lang. Pero yung hope mo, may pinanghahawakan ka. Okay? At yung pinanghahawakan natin in this case, talagang mapanghahawakan at papanghahawakan natin. Tandaan po natin mga kapatid, tayong atin po mga hardships na nararanasan, magiging patotoo rin po yan balang araw. Sa amin po, sa Jewels FM, meron pong testimony time every Sunday morning during the worship service. And iba't ibang klase pong mga kwento ng katagumpayan at kabutihan po ng Panginoon, yun naririnig po namin doon. Wala pong makakapagpatotoo kung wala pong nagdadaan sa pagsubok. And maliban po dyan, lagi po natin tatandaan, lilipas din yan. Matatapos din po lahat yan. Dahil pagka nandun na po tayo sa kalubusan po ng ating kaligtasan, no more tears na po tayo, mga kapatid. He will wipe away every tear. Wala na pong pain, wala na pong sorrow, wala na pong iyak. Kasi kasama na po natin ang Panginoon. Wala na po tayong kakailanganin pa o hihingin pa. Kaya kapatid, lagi niyo po tatandaan, whenever you feel hopeless, okay, mapayan man po yung iniisip nyo na you are beyond God's love, na hindi na kayo mamahalin ng Diyos, na minsan po siguro masasabi ninyo, Lord, marami namang mas matuwid sa akin, sila na lang po yung pagtuunan nyo na atensyon. Huwag nyo na po akong pagsayangan ng panahon. Lagi nyo po tatandaan, there is hope. Kung meron po kayong mga afflictions, or meron po mga bagay na hindi nyo po mapagtagumpayan, there is hope. Okay? There is hope because there is Jesus. And with Jesus, we are never hopeless. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa katotohanan po na mayroon po kaming kaligtasan, mayroon pong kapatawaran ng aming pong mga kasalanan.
sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesus. Panginoon, sa araw-araw po, mapanghawakan po namin ito sa aming pong takbuhin, ay mapanghawakan po namin ito mga pangako niyo po, no? Na malalagpasan po namin anuman po yung aming mga suliranin, anuman po yung mga pinagdaraanan namin, dahil tinatanaw po namin, Panginoon, yung buhay na walang hanggan na kasama po kayo, no? Yung buhay na lubos na po ang aming kagalakan po dahil kasama na po namin kayo at habang buhay na po namin kayong makakasama. I-bless niyo po, Lord, ang bawat nakapakinig po nitong mensahe na ito. At nawa po, Panginoon, kung sila po ay hindi pa po lubusan nakakilala po sa inyo, nawa po maging daan po ito para maranasan din po nila, Lord, yung kalubusan po ng kaligtasan, ng kapatawaran sa kanila po mga kasalanan, at yung yung salvation. Maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo lang po lahat ng kapurihan, lahat po ng parangal. In Jesus' name,